ang Suzuki Viking BRSC 334 dahil I'm sure na mamamangha kayo kapag nalaman nyo kung gaano ba kaganda ang motor na to, kaya stay tuned lang. Ang motor na to is originally the Suzuki Viking. Nirelease ito ng Suzuki mula 2007 hanggang 2012. Nahahanay ito sa Super Naked category at kargado naman ito ng 1340cc inline 4 engine. Ang makina nito ay same din sa engine na nakalagay sa Hayabusa na kayang mag-produce ng 180 horsepower at may top speed na 300 km/h. The reason kung bakit naging ganito ang kanyang itsura dahil kinostomize ito ni Vlad Boronovich na isang tanyag at magaling na motorcycle customizer sa Russia. Si Vlad at ang kanyang asawa na si Mila ay kilala din bilang Design BRSC 334. Ang main job nila ay ang mag-customize ng mga motorsiklo. Normally kapag binago nila ang design nito halos wala ka nang makikita sa mga original na parts niya dahil ibang-iba na talaga ang nagiging itsura ng mga motor na ginagawa nila. Sample na lang sa Viking. As you can see naman, pinalitan na nila ito ng malaking gulong sa likod na may napakalapad na sukat na 13 inches. Normally sa mga typical na big bike ay nasa 6 inches lang ang lapad kaya very intimidating talaga ang tindigan ng Viking na to. Kahit pagdating sa metal, tila ba walang imposible kay Vlad dahil nagawan pa rin niya ng paraan kung paano ba mabibigyan ng makapal at matibay na single-sided swing arm ang motor na to. Para magawa yon, pinag-forge niya ang existing swing arm ng Viking sa swing arm ng isang CB1000. Kaya ang naging resulta, isang napakakapal at solid na single-sided swing arm. Pagdating sa kaha nito, galing din siya sa Hayabusa. Pero pinagtatapyas na nila ang mga flarings nito nang naaayon sa gusto nilang hugis. Ganon din sa front fender niya na galing din sa busa, pero minodified na rin nila ang shape nito. Alam mo, grabe din talaga ang utak ni Vlad pagdating sa pagdedesign ng motor. Biruin mo yun, paano niya naisip ang ganitong konsepto? Sobrang napaka-futuristic nito. Parang nag-time travel siya sa hinaharap at sinilip ang itsura ng mga motor doon. Tapos dinala niya sa kasalukuyan ang ganitong disenyo. Sa bagay, hindi na nakapagtataka yon dahil 17 years old pa lang itong si Vlad nasa industriya na siya ng pagre-remodel ng mga motorsiklo. Kaya talaga namang outstanding at pang world class ang mga obra niya. Marahil napansin nyo din na parang pamilyar ang napaka-sharp looking na headlight nito. Yes guys, tama kayo dahil galing ito sa Multistrada 1200S ng Ducati. Ternong-terno talaga ang ilaw na to na mas lalong nagbibigay ng aggressiveness sa Viking. Sa magkabilang handlebar naman nakalagay ang kanyang mga side mirror at kakambal din nito ang malabayonetang lever guard. Kung pamilyar kayo sa laro ang Zoids, may resemblance nga din ang itsura nito doon dahil sa mga pointy figures na nakakabit sa motor na to, lalo na yung patulis na bagay na nasa headlight niya na mistulang naging pangil nito. Siguro isa din ito sa mga paboritong laruan ni Vlad noon. Kaya lang, mukhang hindi talaga dinisenyo ang motor na to para i-top speed o patakbuhin ng mabilis. Dahil kasi sa air duct na nakalagay sa ibabaw ng tangke nito, parang mahirap mag-tuck in during high speed. Kaya sa tingin ko pang aesthetics lang talaga ang motor na to. Pinalitan na din nila ang mga exhaust nito. This time naka-undertail pa rin naman. Kaya lang mas pinaiksi na nga lang nila. Pero mas naging pointy naman ang shape nito, similar sa kanyang tail fairings. Kaya pag tiningnan mo ito mula sa likod, talagang mapapasipol ka at sasabihin mong, wow, sexy ba? Napansin ko nga din na yung tambucho nito ay medyo may hawigin sa design ng mga exhaust ng rocket or missile. Sa pagpe-prepare ng motor na to, aabutin ng 30,000 euros para makabuo ng isang unit nito. Pero para sa akin napaka-underrated nito dahil kita nyo naman kahit mismong si Suzuki hindi nila napaganda ng ganito ang kanilang Viking. Kaya para sa akin ang mga obra ni Vlad dapat pang exclusive ang presyuhan. Kahit nga sa lahat ng motor wala pa akong nakikita na kayang pumantay sa ganda ng Viking BRSC. Kaya malamang sa malamang katulad ng iba naku-curious din kayo kung ano ba ang pakiramdam na makapagmaneho ng ganito kamaskuladong motorsiklo. Well, hihintayin ko na lang ang mga opinion ninyo sa comment section.
Thank you for watching. I hope nagustuhan nyo ang hinanda kong topic ngayon. Kung sakaling bago ka lang, make sure na i-hit ang like at subscribe button dahil napakalaking tulong na nga sa akin yan. So paano? Hanggang dito na lang. Peace.